Olivia's POV. Hindi ko alam kung ano ang sadya sa akin ng ama ni Gabriel, kaya niya ako ipinatawag sa library. Magmula na magkausap kami sa opisina ni Ninong, ay ngayon lang ulit kami mag-uusap. Madalas kasi, ay sa isa pa nilang bahay ito pumupunta kasamang asawa nito at ng ikalawang anak na lalaki. Nang makarating ako sa tapat ng pintuan ng library, ay huminga ako na malalim bago kumatok ng 3 beses. Come in. Narinig kong sagot ni Mr. Villatore mula sa loob ng silid. Pagpasok ko sa loob, ay nakita ko tong nakaupo sa mahabang sofa at may hawak na basong may laman ng alak. Bakit po, Mr. Villatore? Agad kong tanong rito na makalapit ako sa kanya. Maupo ka, Olivia. Utos nito at tinapik-tapik pa ang sofa. Sinunod ko to at naupo malapit sa tabi nito. Ano pong pag-uusapan natin, Mr. Villatore? May kinalaman ba to sa pagiging bodyguard ko sa anak mo? Parang kang tanong ko sa kanya. Bahagya tong umiti sa akin at tumango-tango bago muling nagsalita. Gusto ko ulit humingi ng dispensa tungkol sa mga sinabi ko masasakit ng salita sa iyo, Olivia. Alam ko masyadong pasaway ang anak ko at may kasalanan din to sa nangyari. Ngunit naunahan ako ng galit at pag-aalala para sa kanya. Idagdag pa mga sinabi ng babaeng kasama ni Gabriel tungkol sa iyo. Kaya nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. I promise na hindi na mauulit ang tagpong yon. Seryosong sambit ni Senador. Tapos na po yun, Mr. Villatore. Hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Aaminin ko po na nasaktan ako sa mga sinabi nyo. At isa yun sa dahilan kung bakit ayokong bumalik bilang bodyguard ng anak mo. Ngunit hindi man ako nagtatanim ng galit. Ayoko lang na mangyari pa sa akin na nangyaring yon. Matapat kong sagot rito. Walang dahilan para maglihim ako rito. Mas mabuti nga ang ganito para alam niya kung anong nararamdaman ko para hindi na maulit ang pagsalitaan niya ako ng ganoon. Huminga na malalim si Mr. Villatore at muling sumimsing ng alak bago may lungkot sa mga mata na tinitigan ako. Alam mo, Olivia, hindi naman taga-playboy ang anak ko. Panimula na matanda. Anong ibig mong sabihin, Mr. Villatore? Nagtatakang tanong ko. Paano naman hindi magiging playboy ang anak nito? Gayong halos kada linggo ay nagpapalit ng girlfriend. Mukhang wala nga rin ang girlfriend ng binata na naging dahilan ng pagkakatanggal ko sa trabaho at pagkalagay sa panganib ng buhay namin ni Gabriel. Muling napabuntong hininga ang senador bago nag-umpisang ipaliwanag sa akin ang tungkol sa anak nito. 5 years ago, may kasintahan si Gabriel na Chloe ang pangalan. Si Chloe inaanak ko at kababata ni Gabriel. Magkasabay silang lumaki kaya naman hindi nakapagtataka na mahulog ang loob nila sa isa't isa. Mahal na mahal ng anak ko si Chloe at halos sa dalaga na lamang umiikot ang mundo ng anak ko. Ang buong akala namin ay mahal na mahal din ni Chloe si Gabriel. Ngunit nagkamali kami. Dahil noong malapit ng kasal nila, ay bigla na lamang nakipaghiwalay si Chloe sa anak ko at sumama sa isang lalaking playboy. Sobrang nasaktan ng anak ko sa ginawa ng kasintahan niya. Hindi nito matanggap na ipinagpalito sa isang babaero. Sa pilitang kinuha ni Gabriel si Chloe mula sa bahay ng lalaki. Ngunit habang sakay sila sa kotse ng anak ko, ay bigla na lang silang binangga ng isang malaking truck. Sa kasamaang palad, ay pumanaw si Chloe at tanging ang anak ko lang ang nakaligtas. Nang magising si Gabriel at nalamang wala na si Chloe, ay sinisi nitong kanyang sarili sa nangyari. Ngunit hindi na nawala sa kanyang isip na ipagpalit siya nito sa isang babaero. Doon na nag-umpisa magbilang ng nobya ang anak ko. Ang sabi nito ay mas maganda ang maging playboy dahil hindi sila masasaktan sakaling iwan sila ng babae dahil sila namang iiwan sa babae. Mahabang kwento ni Mr. Villatore. Hindi ko alam kung bakit ikinuwento na matanda ang nakaraan ni Gabriel dahil wala naman akong pakaalam sa relasyon ng anak nito sa kahit na sinong babae. Ngunit aminin ko sa sarili ko na nakadama ko ng munting kurot sa aking puso dahil tila nararamdaman ko ang lungkot na naranasan ni Gabriel. Talagang masakit kapag ipinagpalit ng taong mahal mo.
Ngunit hindi yun sapat para gayahin mo ang taong naging dahilan ng iyong kabiguan. Dapat ipinakita nito sa dating nobya na kaya nito mabuhay nang wala to, katulad ng ginawa ko. Wala lang naman po sa akin kung marami naging nobya si Gabriel. Basta hindi po makakasagabal sa akin trabaho nobya nito, katulad sa nangyari last time. Sabi ko kay Mr. Villatore pagkatapos nitong magkwento. Hindi ako nagbigay ng komento tungkol sa sinapit ng anak nito dahil desisyon ni Gabriel ang maging ganoon para makapag-move on. Katulad kung paano ko nakapag-move on kay Larry. Kung wala na po kayong sasabihin, lalabas na po ako. Tumango lang ang matanda at hindi na nagsalita. Kaagad na ako naglakad palabas ng silid, ngunit akmang pipihitin ko palang ang seradura nang bigla niya akong tawagin. Nagtatanong ang mga matang nilingon ko ito, ngunit hindi ako nagsalita. Olivia, naniniwala ako na may isang babaeng magpapabago sa anak ko. Ang magiging dahilan para manumbalik ang kanyang paniniwala pagdating sa pag-ibig. At naniniwala ko na ang babaeng yun ay dumating na. Seryosong anyo na sabi nito sa akin. Tumango lang ako sa sinabi nito at hindi nagsalita. Pagkatapos ituloy na akong lumabas sa library. Ngunit hindi mawala-wala sa aking isip ang huling sinabi ni Mr. Villatore. Na dumating na raw ang babaeng magpapabalik sa tiwala at paniniwala ni Gabriel pagdating sa pag-ibig. Sino kaya ang babaeng yon? At nasaan siya? May bago bang girlfriend si Gabriel? Sa kabilang banda, mula sa pinapanood kong palabas sa telebisyon, ay lumipad ang tingin ko sa pintuan ng aking silid nang marinig ko ang magkakasunod na katok mula sa labas. Agad akong bumaba sa kama at binuksan ang pinto. It's lunchtime, princess. Nakangiting bungad sa akin ni Gabriel. Magmula nang bumalik ako sa pagiging bodyguard niya, ay nabawasan ang pagiging pasaway nito. Hindi na to nagtatangkang tumakas sa akin, kaya hindi ko nilagyan ng tracking device ang gamit niya. Hindi rin to gaanong lumalabas ng bahay. Busog pa ako, kaya na lang kumain. Anay ako rito. Pero ang totoo, ay nagugutom na rin ako. Ngunit ayokong sumabay kay Gabriel sa hapagkainan. Naiilang kasi ako sa klase ng mga tingin na pinupukol nito sa akin. Gusto ko sabay tayong kumain, Olivia. Kaya kung mamaya ka pa kakain, mamaya na lang din ako. Sasamahan muna kita rito sa kwarto para kapag nagutom ka na, sabay na tayo magpunta sa hapagkainan. Nakangiting sagot ni Gabriel na biglang pumasok sa loob ng silid ko. Prente itong umupo sa ibabaw ng aking kama at nanood ng palabas sa telebisyon. Nagugutom na pala ako, kaya kakain ako ngayon. Biglang bawi ko at nauna nang lumabas sa silid para magpunta sa kusina. Siguro, ayaw mo lang mapagsolo tayong dalawa sa loob ng kwarto mo at baka hindi mo mapigilan ang sarili mo at bigla mo ako sunggaban. Nakangising bulong ni Gabriel na mabilis na nakahabol sa akin sa paglalakad. Shut up! Mahina, ngunit mariin kong sagot rito. Ayoko mang aminin, ngunit totoong sinabi ni Gabriel na ayoko mapagsolo kaming dalawa sa loob ng silid dahil baka hindi ko mapigilan ng sarili. Pero hindi para sunggaban to, kundi dahil baka hindi ko mapigilan ng sarili ko na bumigay sakaling akitin niya ako ulit. Hindi naman kasi ako santo, tao lang din ako at may pakiramdam. Baka masira ko lang ipinangako ko sa aking sarili na hindi ako magkakagusto sa isang playboy na katulad ni Gabriel. Duwag? Narinig kong sambit ni Gabriel bago niya ako inunahan sa paglalakad. Alam kong patungkol sa akin ang sinabi nito, ngunit hindi ko na lang yun pinansin. Mabuti naman at sasabay ka sa amin ngayong kumain na Olivia. Nakangiting bungad sa akin ni Ivy na makita niyang palapit ako sa dining table. Anong ginawa ni Kuya at napilit ka niyang sumabay sa amin ngayon? Tanong pa nito. Hindi kasi ako mahilig sumabay sa kanila sa pagkain. Madalas inauuna ako at kuminsan naman ay sadyang nagpapahuli akong kumain. Hindi ko siya pinilit, my dear sister. Gusto lang niya ako makasabay sa pagkain, kaya siya sumabay ngayon.
Nakangising sagot ni Gabriel sa kapatid kahit na hindi naman tong kinakausap. Pagkatapos ay kinindatan ako. Isang matalim na irap ang ginanti ko rito. Ngunit ang simpleng pagkindat ng ginawa ni Gabriel ay biglang nagpabilis sa tibok ng aking puso. Nagtataka na talaga ako sa sarili ko. Madalas ay bumibilis ang tibok ng aking puso kapag kinakausap niya ako. Hindi naman nangyari sa akin ang ganito kapag kinakausap ako ni Deo. At kahit noong kami pa ni Larry. Ang cute niyo naman tingnan, kuya, Ate Olivia. Tila kinikilig ng wika ni Ivy na pinagsaklop pa ang mga palad sa tapat ng dibdib. Napangisi si Gabriel sa sinabi ng kapatid, samantalang ipinalibot ko na lang ang mata ko at hindi na pinansin ng dalawa. Pinilit kong ituon ang aking concentration sa masasarap na pagkaing nasa harapan ko. Ngunit talagang nananadya si Gabriel dahil kahit kumakain to, ay hindi nito inaalis sa akin ang kanyang paningin. Nang hindi na ako makatiis, ay pabagsak na inilapag ko sa pinggan ko ang aking kobyertos. Pwede bang labayan mo ko ng tingin? Dahil nakakailang ka. Inisasambit ko rito. Ngunit sa halip na mapahiya, ay ngumisi pa sa akin ang magaling na lalaki. Ayoko nga. Inkasil talaga yung gusto kong mangyari, Olivia. Ang mailang ka sa akin. Dahil kapag naiilang ka sa akin, palagi mong papansin ng presensya ko. Lagi mo ako maiisip at mga nakakailang kong tingin sa'yo. At hindi magtatagal, ang pagkailang mo'y mauuwi sa pagkagusto sa akin. Diretsong sagot ni Gabriel. Hindi ko malaman kung nagsasabi ba to ng totoo o naiinis lang niya ako. Ngunit muli ito nagtagumpay nang pabilisin ang pintig ng aking puso. Oh my! Don't me na may gusto ka kay Ate Olivia, Kuya Gabriel? Siya na ba magiging huling girlfriend mo, kuya? Ang aming magiging future sister-in-law ni Kuya Edsel? Namimilog ang mga matang tanong ni Ivy sa kapatid nito. Hindi ko naiwasan ang pamulahan ng mukha dahil sa tanong ni Ivy. Mukhang hindi to tututol sakaling magkaroon kami ng relasyon na kanyang kuya. Depende. Kung si Olivia na bang magiging huling girlfriend ko, ay nakadepende sa performance nito kapag naging girlfriend ko na siya. Nakangising sagot ni Gabriel sa nakababatang kapatid. Mukhang pinagtitripan niya lang yata ako dahil alam nitong hindi ako comfortable sa pag-uusap ng magkapatid at makikita yun sa mukha kong pulang-pula. Pwede bang wag niyo akong pag-usapan? Baka nakalimutan yung nasa harapan niyo lang ako. Inisasit ako sa magkapatid para kahit paano ay mapagtakpan ko ang pagkailang sa akin nararamdaman. So gusto kong iparinig sa iyo ang pinag-uusapan namin ni Ivy para galingan mo ang performance mo at ikaw manalo. Sagot ni Gabriel sa akin na lalong lumawak ang pagkakangisi. Mukhang nag-e-enjoy itong makita na mapahiya ako. Kaya mas lalo lamang niya akong inaasar na sinasang-ayunan naman ni Ivy. Magkapatid nga silang dalawa. Parehong nakakagigil. Sa inis ko, ay bigla ko napatayo sa aking kinauupuan. Hindi ako magkakagusto sa'yo, Gabriel. Kaya wala kang performance sa aabangan. Nakairap na sabi ko rito, sabay walk out sa harapan ng mesa. Sabi ko na nga ba't, hindi na ako sasabay sa kanilang kumain. Dahil tiyak na mawala na lang ako ng ganang kumain. Babawiin mo rin ang sinabi mong yan, Olivia. Alam ko na magkakagusto ka rin sa akin. Hindi mo ba napansin na tinawag mo ako ngayon sa pangalan ko? At hindi Mr. Villatore? Yan ang umpisa ng pagkagusto mo sa akin. Aabangan kong performance mo. Pahabol na sigaw ni Gabriel at sinundan nito ng tawa ang sinabi, kaya lalo lang ako na-embyar na. Inis na isinarado ko ang malakas ang pintuan ng aking silid. Mukhang nagkamali yata ako nang tinanggap ko muling trabahong to. At mukhang hindi lang buhay ni Gabriel ang delikado. Kaya dapat ko rin bantayan kundi pati yung aking puso. Delikadong mahulog ng tuluyan sa pasaway at playboy na si Gabriel Villatore. Sa kabilang banda, it's my day off today. Pero wala sana akong balak na mag-day off ngayon. Ngunit, kinulit ako ni Ninong para makipag-blind date sa anak daw ng kaibigan nito. Hindi ko ito natanggihan dahil hindi niya ako tinigilan sa pangungulit hanggang hindi ako pumapayag. Matutulog na lang ako, ay tatawag pa to para kulitin ako.
Kaya sa bandang huli, ay napapayag din ako ni Ninong na makipag-blind date sa binatang anak ng kaibigan, na Red daw ang pangalan. Ang plano ko, ay saglit lang ako makikipag-usap kay Red, tapos ipaparangkahin ko na agad, sakaling makitaan ko na to na gusto nitong palawakin pang aming pagkikita. Nagpa siya akong sa bahay nalang maligo, dahil mamayang gabi pa naman ang date namin. Paglabas ko sa sala, ay nanatnan kong nakasimangot si Gabriel, habang prenteng nakaupo sa couch. Bumalik ka agad ng maaga. Anito, na makita niya akong bumaba sa hagdan. Baka bukas na ng umaga ako makabalik dito sa bahay niyo, Mr. Villatore. Sagot ko rito. Kapag naisipan mong lumabas, magsama ka ng 10 bodyguard. Tugon ko rin na lalo'y nagpasumangot sa binata. I'm not weak and vulnerable, Olivia. Kaya hindi ko kailangan ng sobrang daming bodyguard. Sagot nito na hindi pa rin nawawala ang pagkakalukot sa muka. At saka pwede bang Gabriel na lang ang tawag mo sa akin at wag na Mr. Villatore? Pakaramdam ko, ang tatay mong kausap at nakikita mo kapag tinatawag mo akong ganyan. Tugtong pa nito. 10 bodyguard, Mr. Villatore. Mariing sagot ko rito at hindi ko pinansin ang huling sinabi nito. Okay, 10 o kahit 20 pa yan, I agree. Pero ang sinabi ko, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, ay dapat mo ring sundin. Dahil kung hindi, ay hindi ko susundin ang sinabi mo. Nangahamon ng anyo na wika nito. Huminga ako na malalim sabay irap rito. Oo na, Gabriel. Ayan, masaya ka na? Saka pa lang tong ngumiti, nang bangkitin ko ang pangalan niya. Ganyan nga, Olivia. Mas magandang pakinggan. Ipinalibot ko na lang ang aking mata, pagkatapos tinilikuran ko na siya at naglakad palabas ng bahay ng mansyon. 6:00 pa lang, ay nasa loob na ako ng Chinese restaurant para makipagkita kay Red. Akala ko, ay ako nang nauna sa aming dalawa sa lugar na pagkikita namin. Dahil 6:30 naman ang usapan namin ni Ninong. Ngunit nagulat ako na makita kong nakaupo na to sa upuang naka-reserve para sa aming dalawa. Mr. Red David? Nag-aalalang tanong ko rito na bahagyang nakayuko at tumimpi sa cellphone nito. Miss Olivia Lopez? Ganting tanong naman ito. Nang tumango ako, ay saka pa lamang to ngumiti na malawak. Tumayo to at pinaghila ko ng mauupuan. Mukhang friendly naman to at gentleman pa. Unlike kay Gabriel, naturing ang babaero, pero tila hindi marunong magdala ng babae. Gwapo at may sense of humor si Red. Hindi to boring kausap. Kaya naman ang bala kong saglit na pakikipag-usap dito ay hindi nangyari. Nalibang ako sa pakikipag-usap sa lalaki at hindi ko namalaya na natapos na pala kaming kumain. Hindi ko alam kung kailan ako huling nag-enjoy sa pakikipag-usap sa isang lalaki. Maliban syempre sa kaibigan kong si Deo. I enjoy your company, Red. Nakangiting sabi ko rito. Me too, Olivia. Kapag may time ka, baka pwedeng ayain ulit kita lumabas sa friends? Sambit naman ito. Why not? Mabilis kong sagot. Hindi to katulad ng ibang lalaki, kaya hindi masama na makipagkaibigan rito. Ngunit hanggang kaibigan lang kaya kong ibigay sa kanya, at sa tingin ko, ayun lang din naman ang gusto niya sa akin. Hindi sinasadyang lumiapad ang tingin ko papunta sa likuran ni Red, at napansin ko si Gabriel na nakaupo sa pandalawahang mesa, at may kasama na isang magandang babae. Madilim ang anyo nito at naniningkit ang mga mata habang nakatingin sa akin. Agad na naglaho ang ngiti ko at bahagyang napasimangot. Sinasabi ko na nga ba at hindi totoo ang mga pinakita nito sa akin kanina. Mabuti na lang at hindi ko siya pinaniwalaan. Dahil kung nagpadala lang ako sa mga pang-aakit niya sa akin, ay nakakalitong mga salita'y tiyak na magiging katawa-tawa lang sa harapan ni Gabriel. Once a playboy, always a playboy. Mahinang sambit ko sa naiinis sa tono. What's wrong, Olivia? Are you saying something? Nagtatakang tanong ni Red na napansin ang biglang pagbabago ng aking mood. Nothing. May nakita lang akong insekto na hindi ko nagustuhan.
Pagkakaila ko rito. May nakita kang insekto sa loob ng restaurant na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Red na tagang literal na insektong iniisip nitong nakita ko. Mabuti pa, umalis na tayo. At sa susunod ay mas mahaba pa na oras ang pagkikita natin para makapagkwentuhan tayo ng mabuti. Ngumiti lang ako at tumango rito. Nauna tong tumayo sa kinauupuan at pagkatapos ay lumapit sa akin para alalayan sa pagtayo. Talagang tunay na gentleman to. Muli ako napatingin kay Gabriel at mas lalong dumilim ang mukha nito habang nakatingin sa amin. Maya-maya pa ay pabigla tong tumango at walang paalam na iniwan ang babaeng kasama na napapailing lang sa ginawa nito. Agad namang nagspagsunuran ang mga bodyguard na sinama ni Gabriel na nakaupo lang sa kabilang mesa. Ano kayang iniisip nito ngayon? Hindi ko napigilang tanong sa isip ko. Ano ka ba, Olivia? Bakit mo iniisip ko anong iniisip ng babaeng yon? Mabuti nga nakita ka niya may kasama kang ibang lalaki para tigilan na niyang ginagawang pangaakit sa'yo. Bigla namang kontra ng isang bahagi ng aking isip. Malakas kong ipinilig ang aking muka para maalis ang unang naisip ko at mas piniling sundin ang sinabi ng kabilang bahagi ng aking isip. Sa kabilang banda, hindi pa sumisikat ang araw ay nasa harap na ako ng bahay ng mga Villatore at mabilis akong pinagbuksan ng gate. Pagbaba ko, inilapitan ko si Pido ni isang mga guard dito sa mansyon. Wala ba kayong napansin na kahinahinalang tao na umaaligid malapit sa bahay ng boss natin? Tanong ko rito. Wala, Olivia. Huwag ka mag-alala dahil tinatalasan namin ang aming mga paningin. At kung sakali may mapansin kami na kahinahinalang tao, agad naming i-report sa'yo. Nakangiting sagot ni Pido. Good. Satisfied kong sagot. Sige, paalam ko sa kanila. Sumaludo sa akin si Pido pati na rin ang mga kasama nito bago ko sila tinalikuran para pumasok sa loob ng bahay. Masyadong maaga pa at sigurado naghihilig pa ngayon si Gabriel. Kaya nagpa siya ako mahiga na lang muna sa aking silid. Ngunit na saglit na sinabi ko ay hindi nagkatotoo dahil nakatulog ako na mahimbing. Magna 9:30 na ng umaga nang magising ako. Agad akong napabalikwas ng bangon at dali-daling inayos ang aking sarili bago nagmamadaling lumabas ang silid. Good morning, Olivia. Nakangiting bati sa akin ni Sonia na magtungo ko sa kusina para magtimpla ng kape. Ang Sir Gabriel mo, gising na ba o tulog pa? Tanong ko kay Sonia. Nasa pool at naliligo. Mabilis itong sagot. May kasama? Naisip kong itanong. Baka kasama ng binatang babaeng kasama nito kagabi. Bagong girlfriend siguro. Ngunit basta na lang tong iniwan ng babae kagabi. Kung sa aking ginawa yun, ay hindi ko na siya kakausapin pa. Wala, Olivia. Nag-iisa lamang siya maliligo. Sagot ni Sonia. Pakidala naman kay Sir Gabriel ng breakfast niya at hindi pa siya nag-aalmusal. Pakiusap pa na kasambahay. Inilapag nito sa mesa ang mga pagkain dadalhin ko. Inagay ko yun sa isang tray at dinala papunta kay Gabriel. Malayo pa lang ako'y nakikita ko na itong nakalutang sa tubig habang nakadapa. Naisip ko nagfo-floating lang to. Kumunot ang noo ko na makita kong ilang minuto na itong nakalutang sa tubig at hindi kumikilos. Gabriel! Malakas kong tawag rito. Kinabahan na ako nang hindi pa rin siya natitinag. Nang hindi pa rin to gumalaw, ay doon ako kinabahan. Agad kong inilapag sa mesa ang pagkain at mabilis akong tumalon sa tubig para sa klolohan ng binata. Baka bigla tong pinulikat habang lumalangoy. Nang makalapit ako rito, ay agad ko siyang hinilap paakyat sa pool. Inihiga ko to sa gilid ng pool at tinapik-tapik na malakas ang mga pisngi nito. Gabriel! Gumising ka, Gabriel! Kahit anong tawag ko sa pangalan nito at tapik sa pisngi nito, ay hindi pa rin to nimunumulat ang mga mata. Kaya nagpanik na ako. Nakaramdam ako ng labis sa pag-aalala. Kasalanan ko kapag may masamang mangyari sa kanya. Dapat inasa paligid lang niya ako habang naliligo to para agad ko siyang nasuklolohan sa ganitong sitwasyon. Diniinan ko ang tapat ng puso nito. Pagkatapos ipinisil kong kanyang ilong at binuka ang labi para malagyan ko siya ng hangin.
Hinipan ko ang bibig nito para mapasukan ng hangin ng kanyang baga. Sa pangalawang beses na pagbuga ko ng hangin sa kanyang bibig, ay nagulat na lang ako nang bigla na lang may kamay na humawak sa aking batok at idiniin pa lalong pagkakalapat ng aming labi. Hindi agad ako nakakilos sa pagkabigla. Pero na makabawi, agad ko siyang itinulak at tinangka kong tumayo. Ngunit mahigpit ang pagkakadiin ng isang kamay ni Gabriel sa aking batok. Samantalang isa naman itong kamay ay nakayakap sa aking likuran, kaya hindi ko magawang makawala sa kanyang yakap at halik. Nagpanggap tong nalulunod para maisahan ako at hindi man lang inaalalang mararamdaman ko. Sa isiping yon, ay nakaramdam ako ng inis para sa binata. Nagkaroon ako ng pagkakataong makahiwalay sa kanyang katawan nang biglang lumabay ang pagkakayakap ng isa nitong kamay sa katawan ko. Akala yata nito, hindi na ako magpupumiglas pa. Kaya nitong nilawagan ang pagkakayakap sa akin, ngunit nagkamali ito. Dahil na makaramdam ko ang biglang paglubay ng yakap nito sa akin, ay sinamantala ko yon at binigyan ko siya ng malakas na suntok sa sikmura. Tuluyan niya akong pinakawalan kaya agad akong tumayo at tinapunan ang binata na masamang tingin. Ang bigat naman ng kamay mo, Olivia. Reklamo nito habang napapaubo at hawak ang nasaktang sikmura. Pero worth it ang sakit na nararamdaman ko ngayon dahil natikman ko matamis mong mga labi, Olivia. Dugtong pa nito habang bumabangon mula sa pagkakahiga sa gilid ng pool. Sa inis ko rito, ibinigyan ko pa to ng isang may kalakasang sipa sa tagiliran. Sa susunod na gawin mo ulit ang ganitong tricks, hindi lang yan ang matitikman mo. Galit na banta ko rito, sabay puna sa labi ko. Ginawa ko lang to, Olivia, dahil gusto kong patunayan na ako ang gusto mo at hindi ang lalaking kadate mo kagabi. Na mas better ako at good choice kaysa sa kanya. Madilim ang mukha na pag-amin nito sa akin. Akala ko'y binaliwala ni Gabriel ang nangyari kagabi, ngunit hindi pala. So ano? May napatunayan ka ba? Inis na tanong ko rito. Para sabihin ko sa'yo, Gabriel, walang-wala ka sa kalingkingan niya. Mabait, gentleman, at higit sa lahat, hindi siya playboy katulad mo. Dugtong ko pa. Naningkit ang mga mata nito at biglang ikinayom ang mga kamao. Ngunit hindi naman nagsalita. Sa halip ay tinalikuran niya ako at walang paalam na naglakad papasok sa loob ng bahay. Nasundan ko na lamang to ng tingin habang nag-iisip kung sumobra ba ang masasakit na mga salitang sinabi ko rito. Ngunit naisip kong bagay lang sa binatang mga sinabi ko. Dahil sobra taga ko nag-aalala rito kanina at wala tong pakaalam sa nararamdaman ko. Basta may mapatunayan lamang ang magaling na lalaki na masakop ang lagbi ko.